Hello guys and welcome back to my channel. For today's video guys, short story lang ako at share ko lang din sa inyo. Ito yung short story na may solusyon. Ayan, kasi nag-check ako ng aking Google AdSense. Meron ako na-receive na red notification na kung saan hinanapan ko siya ng solusyon kung paano ko sasagutin or paano ko isusolve yung red notification ng AdSense sa akin. Pero bago yan guys, please subscribe to my channel, James Ward Official, at pakihit po ang like at ang bell button para lagi kang updated sa aking mga bagong video. So ito na nga guys, so bago tayo magdire-diretso, i-share ko muna sa inyo yung red notification na receive ko sa aking AdSense. Kung bakit din kasi ako nag-check ng aking Google AdSense, kasi i-check ko sana kung sasahod na ako kasi ang tagal ko nang nag-antay guys. 2 taon na yata mahigit ako nag-vlog at hindi ko pa na-experience ang sumahod. Kaya chinek ko siya. Ngayon, nung nag-check ako, meron lumabas na red notification. So, i-flash ko na lang sa screen. Basahin muna natin at unawain natin mabuti. To avoid any delays on your payout and to make sure the right amount of tax is withheld, make sure to provide your Singapore tax info as soon as possible. Parang required na naman tayo na mag-fill up ng tax info. Ito naman ay sa Singapore tax. Actually, nakapag-fill up na ako dati, American tax yun. So, hindi ko lang alam bakit kailangan ulit mag-fill up ng Singapore tax. Kaya ginawa ko is nag-research ako. Nanood ako ng mga nag-content din about this at parang explain nila is ang sweldo is magagaling sa US and then ibabagsak sa Singapore. So ibig sabihin parang ang dami pa lang yung transfer na magaganap bago ko ma-receive dito sa akin sa Pilipinas. So yun, kaya maraming salamat dun sa mga gumawa ng video rin na about this. So ako naman ay i-share ko lang din sa inyo yung issue about Singapore tax. Kaya naman gumawa rin ako ng screen record about it at audiohan ko na lang guys para masundan niyo po yung step by step. So let's go! So let's do it guys. Ayan, na-open ko yung aking Google AdSense. Okay, kung papasin niyo guys, konting-konti na lang, sweldo na tayo. And then pindutin nyo lang po yung sa taas na part nito. Hanapin nyo yung manage tax info. Ayan, so lalabas dyan yung notification na binasa ko kanina. And then, pindutin nyo add tax info. Ayan, basahin nyo na lang guys para hindi kayo malito. And then start form. And then, ayan guys. So, naglo-loading pa tayo. Lalabas dyan ngayon yung mga questionnaires. So, basahin nyo muna bago nyo sagutin. Ayan. So, ang business type natin is individual and sole proprietor. And then, dito sa do you have permanent establishment in Singapore? Sagot mo, no. Are you registered in Singapore Goods and Services Tax? No din po ang sagot dyan, guys. And then, next question is, are you eligible for tax exemption? Ang sasagot nyo lang din po ay no. Okay, next question, are you eligible for another exemptions or lower tax rates? No. And then after that is submit. Huwag kayong magsasagot ng yes guys kasi magkakaroon kayo ng mga ibang mga requirements dyan. So medyo tatagal pa ang proseso nyo. So, eto na yun guys. So, yung pong tax info has been accepted guys. Ayan, double check lang natin. Ayun, that's it. So, na kaagad. Thank you guys. Kaya naman, that's it for today's video. Sana ay meron kayong natutunan at may napulot ka paano at meron akong na-share sa inyo about the Singapore tax kung paano nyo siya isusolve. So, paano yan guys? Magpapaalam na ako. Hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli. Paalam!